Hello guys, nandito na naman kami. So, ngayon ay nandito kami. Mag-aalmusal kami dito sa Wimpy Indie. So, niyaya kami ng aming biyanan dito. So, pangalawang beses namin dito nung last year. Pumunta kami dito. Dito rin kami kumain ng breakfast. Masarap yung breakfast nila dito. Tsaka medyo mura dito kumpara sa ibang breakfast restaurant. So, ayan. Yan yung kanilang mga menu. So, pipili ka lang dyan kung anong gusto mong orderin. Yung almusal, dito, mga common naman ng mga almusal, eggs, tapos yun, mashed potato, tapos tinapay. Ayan, ang sabi ko sa asawa ko, ayan, hi ka sa vlog. So, sabi ko, mag-vlog muna ako ng konti kasi nga, para makita ko rin yung yung mga experiences ko, kaya iniipon ko yun dito. So, itong aking biyanan, so, ayan, hindi niya alam na binibidyohan ko siya. So, para lang makita niyo ang aking biyanan na napakabait. So, ito ang aming pagkain. So, yan ang sa akin yan. Yan, yung bacon na hindi nila sinunog. Tapos yan, kape ng aking asawa. So, yan, kakain na kami ng aming almusal. So, dito naman sa Amerika, hindi na talaga dito mahilig sa kanin yung mga tao. So, pero may tinda namang mga kanin, mga rice sa grocery store. Pero minsan ako nasasanay na ako, hindi ako makain sa loob ng isang linggo. Bilang araw hindi ako kumakain ng kanin. So, okay na sa akin yun. Kasi yung mga pagkain naman nila dito, pag mga malalaki yung serving, so, parang pag kumain ka ng burger nila, para ka na kumain ng kanin at ulam, so busog ka na. So, ayan, yung aming, yung aking, yung aking na-order na almusal is tinapay. Tapos may mashed potato siya. Tapos meron siyang egg, scrambled eggs. Tapos yun nga, bacon. So, ayan. Masarap naman yung aming almusal. Almusal hanggang breakfast, hanggang tanghalian. So, pagkatapos nito, punta kami ng Philadelphia. So, imimit namin yung anak ng biyanan ko, yung kapatid ng aking asawa. So, doon kasi siya nakatira. So, magmimit kami sa restaurant pagkatapos namin dito. Para doon kami mamaya. Tsaka pupunta rin pala kami ng may pupuntahan kami sa Philadelphia. So, yung Philadelphia, siya, malaking city siya. Mataong lugar siya ng Pennsylvania. So, medyo magulo doon. Marami kasing tao doon. Marami din dong mga buildings. Marami siyang, so medyo sentro siya. Hindi siya totally sentro, pero parang sentro na siya kasi nga, nandun yung mga trabaho, tsaka maraming tao doon. So, yung Philadelphia, hindi siya yung capital. Ang capital ng Pennsylvania is Harrisburg. So, yung Harrisburg na lugar na yan, hindi pa ako nakakarating dyan kahit isang beses. Palagi kaming nasa Philadelphia kasi nga, mas maganda dun yung yung mga view. So, pupuntahan kami dong magandang view maya-maya. So, abangan nyo kung anong pupuntahan namin doon. So, dun pupunta kami ng Philadelphia, mamamasyal kami doon. Tapos, mimit namin yung kanyang kapatid, kanyang brother, my brother-in-law. So, dun siya nakatira. So, nagungupahan siya dun sa isang apartment. So, medyo pag doon ka nakatira sa Philadelphia, ang hirap dun ng parking space. Kasi nga daming sasakyan. So, ang hirap ng parking. So, yung kapatid ng aking asawa, yung bunso, dun siya nakatira, dun siya kumuha siya ng apartment. Kasi nga yung trabaho niya nandoon din. Kasi siya, nagbebenta siya ng mga bahay, ng mga condo, ganun yung trabaho niya. So, dun siya tumira sa mataong lugar na yon sa Philadelphia. So, yan, pag dito ka sa Amerika, so matututunan mo rin naman yung nila, yung culture nila, yung lalo na sa pagkain. So, tayo mga Pilipino, kala natin hindi tayo makakasurvive pag di tayo kumain ng kanin sa isang araw. Pero dito, nasanay na ako na minsan hindi ako kumakain ng kanin. So, marami naman dito yung mga pagkain naman nila, mga maraming carbohydrates, so protein, so madali ka namang mabusog. Mga burger nila, so maraming mga palaman. Kaya nakakabusog na rin, para ka na rin kumain ng kanin. Kaya masasanay ka rin naman dito. Kaya kung halimbawa, kung gusto mong mag-asawa ng APAM,
Yan. Pag pumunta ka na ng Amerika, masasanay ka na rin hindi kumain ng kanin. Para ma-adapt mo na rin yung kultura nilang hindi kumakain ng kanin. Pero may ano naman ako sa bahay. Bumili ako ng rice, marami akong rice, kumakain ako. Kasi minsan sobra. Siyempre, namimiss mo rin yung kanin. Parang nag-crave ka, kailangan ko na kumain ng kanin. So, yun lang yung pag nag-asawa ka ng apam, yan, masanay ka na hindi kumain ng kanin minsan. Minsan lang naman, hindi naman. Araw-araw kung gusto mo. Tsaka marami namang alternative sa rice kung halimbawang minsan pag galing namin ng trabaho. So, siyempre, pagod ka na, nakakatamad na magluto. So, puro mga fast food na kinakain namin. Kasi hindi na kami wala na kaming time magluto. So, bumibili na lang kami ng mga pagkain sa fast food. Para nakakapagod kasi magluto. So, yun yung buhay dito. Kailangan mong yung yakapin yung kultura nila. Tapos siyempre yung yung weather nila. Meron silang winter. Tayo wala tayong winter, tag-ulan, tag-init lang sa atin sa Pinas. So dito meron silang winter. Sobrang lamig. Nasasanay ka na rin. So yung minsan damit ko 3, 4. Kasi nga sobrang lamig, tapos naka-on pa yung heater. Pero pag mainit naman, may time na sobrang mainit, tapos medyo mainit lang. Ganun yung dito. Yung panahon. So may mga ibang states naman na hindi lahat ma-snow. May mga ibang states na lang sa kanila, medyo malamig lang, tapos yun, maulan. Pero hindi sa kanila nag-i-snow. So hindi lahat ng states merong snow. May mga ilang states na lang, bagyo, tapos yun, ulan, tapos yun, tag-init. Pero hindi sila umuulan ng yelo. So, ganun lang naman yun. Iba-iba naman ang ng states. Dati akala ko pag sa Amerika ka, akala ko lahat may snow. Pero hindi pala lahat may snow. Kasi nga, may states na hindi talaga nag-uulan ng yelo. So, ayan, yung aking asawa ay kanyang paboritong kape. Nakailang tasa na yan ng kape. So, yan ang kanyang bisyo. Uminom ng kape. Sa isang araw, mga 4-5 beses nagkakape. Basta, paborito niya kasi yan. Ang mga kape, kahit anong mga kape. Na iba-ibang flavor yan, iniinom niya yan. So, nagustuhan niya yung ating kaping barako sa Pinas. So, nung pumuwi ako rito, galing ng Pinas, nung dumating ako rito, dinalhan ko siya ng kape. So, nagustuhan niya yung kaping barako ng Pinas. So, yung asawa ko minsan may mga pagkain niya na hindi niya kinakain. Pero mostly naman lahat ng mga niluluto kong pagkain, kinakain naman niya. Hindi naman siya ganun ka-picky sa mga pagkain. So, swerte niyo kung yung apam niyo, walang pili sa pagkain yung kung anong iluto mo, lahat titikman, tsaka yung nagtatry siya ng iba-ibang pagkain ng Filipino. Kasi may mga apam na ayaw kumain talaga ng mga pagkain Pinoy na kahit anong i-offer mo. So, yung asawa ko, pero may mga specific siya na kinakain kagaya ng mga exotic food natin, street food. Ayaw niyang tikman. Gaya ng balot. Sabi niya, hindi daw siya kakain ng balot kasi nga, nandidiri nga siya dun sa balot. Pero okay naman. Lang naman yan, kailangan mo lang intindihin yung kultura kasi nila yun. So, tanggapin mo yung kultura ng asawa mo kasi nga, hindi naman siya lumaki sa Pinas. So, tanggap niya rin naman yung kultura ko na hindi naman ako mahilig sa mga pizza, burger. Mahilig na lang, siyempre kanin pa rin tayo. Sa bandang dulo, kanin pa rin yung ating paboritong pagkain. So, ayun nga. So, pag nandito ka sa Amerika, yung mga pagkain Pilipino, kung gusto mong kumain, so, kailangan mong bumili sa mga Filipino store para makakain ka ng mga Filipino food. So, medyo mahal siya kumpara sa Pinas. Kaya kung nandiyan ka sa Pilipinas, kung pupunta ka ng Amerika, ang gawin mo, kainin mo na lahat ng mga Filipino food na gusto mong kainin. Kasi nga, pagdating mo dito sa Amerika, ang mahal na nung pagkain na mga
galing talaga mismo sa Pinas. So, magbabayad ka. Kung gusto mong kumain ng Filipino food na yung mga chichirya, yung mga typical na Filipino food na walang tinda rito sa Amerika, sa Pilipinas lang yung kinukuha, inaangkat para itinda rito. So, ang mahal niya pag binili mo siya sa online. So, pag ako namimiss ko yung Filipino food, so ang ginawa ko, naghanap ako ng online Filipino store na yung mga tinda talaga nila is mga gawang Pinas. Mga produktong Pinas na dinala sa Amerika. So, yun ang mga binili ko. Binibili ko kapag sobrang nagki-crave na ako sa Filipino food. Meron namang mga tinda rito na mga sa Amerika, yung mga brand ng Amerika, pero siyempre ang hinahanap ng inang iyong panlasa, yung Filipino food na doon ka lumaki, doon yung mo, panlasa mo. So yun, nung nasa Pinas ako, gustong-gusto kong makapunta rito sa Amerika kasi nga maganda rito, ang ganda ng parang ang ganda pumunta diyan. Tapos nung nandito na ako sa Amerika, sabi ko naman parang gusto kong bumalik ng Pinas. So, ganun siguro talaga yung natin, pag manghilig natin sa isang lugar, gusto nating pumunta ron. Tapos pag nandun na tayo sa isang lugar na yun, gusto mo na namang bumalik sa dati mong lugar. So, siguro nature na talaga natin yung bilang tao. Kasi nga, siyempre, wala kang pamilya dito. Nasa Pinas lahat ng family mo. Yung pamilya mo lang, yung asawa mo. So, yung mga kapatid, yung magulang mo, kung ano mga kamag-anak mo, kaibigan. Nandun lahat sila sa Pinas. So, ang realidad ng buhay dito sa Amerika, mabibili mo lahat ng luho mo rito basta magtrabaho ka lang. So, lahat ng gusto mong luho, mabibili mo yan. Mura lang yan dito. Basta may trabaho ka. Hindi ka nakaasa sa asawa mo. Pero, ang kapalit naman yun. Hindi ka ganun kasaya. Kasi nga, sa Pinas, mas masaya pa rin tumira sa Pinas. So, kahit itanong mo yan sa lahat ng OFW, sa lahat ng mga nag-asawa ng mga foreigner, mas masaya pa rin sa Pinas tumira. Yun nga lang, hindi ganun ka yung buhay mo doon. Hindi ganun ka alwan yung buhay mo doon kasi nga, siyempre ang hirap maghanap ng trabaho. Tapos may trabaho man ang baba ng sahod, tapos taas-taas nila ng standard sa paghahanap ng trabaho. Kaya marami yung mga Pilipinong hindi nakakahanap ng trabaho. So sa Pilipinas wala akong work experience. Pero dito, nag-apply lang ako ng isang beses na nakatanggap na ako. So malaki pa yung sahod ko. So ganun yung realidad dito sa ibang bansa. Madaling makahanap ng trabaho, tsaka mas malaki yung sahod mo. Tsaka hindi ganun kataas yung standard nila. Hindi katulad sa Pinas, ang taas ng standard, ang baba ng sahod, tapos kulang pa ng benepisyo. Dito, kompleto benepisyo ang bibigay nila sa'yo. Restaurant. So, yung motive ng restaurant, siya? Old, mga 60s, 70s na yung So, ito yung labas ng restaurant. So, hinihintay namin yung aking biyanan sa paglabas. So, pinidyan ko yung So, ayan, pauwi na kami. Galing sa aming pag-aalmusal. So, maya magpapahinga-hinga kami ng mga ilang oras bago kami pumunta ng Philadelphia para mamasyal. Kasi nga bukas, uuwi na kami. Bumalik na kami ng Michigan ng aking asawa. Iiwan na namin yung aking biyanan dito sa kanyang bahay. So, balik normal na naman tayo. Kasi nga may pasok na yung mga bata. So, ito yung mga bahay dito. Ayan, may sementeryo. Ayan yung sementeryo dito. Ayan yung mga farmers, mga Amish community, yan mga farm. Yan mga kabayo. So, yun lang guys. Thank you. Subscribe.